Hello, what's up mga kaguhit? May bago tayong project ulit at sisimulan natin yan ngayon. Gagawin natin mas makabuluhan yung ating araw. Meron kasing nagpapagawa ng name backdrop sa atin. Gagamitin para sa binyagan. Mukhang mabubusog na naman kasi may handaan. Pero bago tayo makikain, trabahuhin muna natin are. At dahil na-miss ko din gawin itong bagay na ito, titingnan ko kung laos na ba ako o kaya pa rin ang kamay ko. Mga tropa, mga kaguhit, ng tagal ko na ulit hindi nagagawa yung mga gantong bagay. Simula nung mag-birthday yung anak ko, siya yung huli kong iginawa nito eh. So, matagal-tagal. June pa yun eh, 2023. At dahil hindi naman iba yung nagpapagawa sa atin, gagawin natin yung best natin. Para naman presentable din kapag idinikit na nila dun sa paglalagyan nito. Nag-umpisa nga pala ako mga kaguhit sa paglalagay ng guidelines. Dahil a good draftsman never letter without guidelines. Yung guidelines, yun yung basehan natin sa height at saka sa width ng bawat letra na ating gagawin. Pero minsan sanay naman ako kahit walang guidelines, kaya lang mas maganda na yung meron. Pero bago ako mag-guideline, syempre inisip ko na yung dapat maging itsura nito. Yung font style at saka yung layout ng magiging itsura pag natapos. Plano muna syempre tayo sa umpisa. Then after that, lalapisin na natin sa styro yung bawat letra. Parang basehan lang ba para pag humawak na tayo ng brush, hindi tayo magkamali sa spelling. Hinaluan ko ng konting tubig para madaling ipahid yung ating paint. Naglagay din ako ng patungan para okay lang na nakapatong siya sa styro. At kahit may tumulo man, hindi madudumihan yung ginagawa natin. Tapos inumpisahan ko na yung magletra. Kasi nagawa ko na yung guide, pero hindi naman lagi nasusunod yun. Minsan lumalampas, minsan naman sakto lang. Sa pagpipinta, marami tayong adjustment na ginagawa kasi nakikita na natin kapag may kulay na. Merong letrang mataba, meron din letrang mapayat, meron din namang sakto lang. Yun yung narrow letters, wide letters, at part po yun sa mga inaaral natin. Inuna ko nga pala yung christening dito. Kasi yung mismo pangalan ng baby, medyo lalagyan ko na kaunting kaartehan. Para naman maganda-gandang tingnan. Pero hindi yan ganyan kabilis gawin eh. Kaya nag-timelapse na lang po ako. Tingin kasi sa kahit anong artwork, madami minsan na detalye na kailangan. Tapos minsan hahanapin mo pa yung mood mo kung kailan mo trip gawin. Sa ibang artist dito, siguro nakaka-relate sila. Nung bago pa lang po ako, maraming beses ako nagkamali ng spelling. So, anong nangyayari, pag hindi mabubura ng pinturang puti, kakailanganin mong palitan yung styrofoam natin. Eh, sayang naman. Kaya mas maganda na, sigurado tayo. Malapit na nga pala ako matapos dito sa christening na to. After nito, bang kaya pa ng likod natin, tataktakan na natin to ng magic syrup. Yun na yung isang kailangan ditong matutunan din. Yung pagtataktak ng magic syrup. Kasi yun yung nagpapaganda ng letra eh. Yung magic syrup po, hindi po totoo. Malalaking granules yun. Liters po talaga yan. So, banayad lang yung pagtataktak dito. Kasi kapag bigla, nagbubukol-bukol yung liters dun sa paper, kumakarpit yun agad eh. So, kailangan mo spread out mo talaga yung glitters. Dating nga, binibigyan ko pa rin. Swipe. Joke lang. Ilagyan ko na rin nga pala dito ng glitters na silver sa ibabaw para may konti naman siya. Gradient kung tawagin. Kumbaga light yung ibabaw, tapos yung ilalim gold. Kasi gold yung gustong kulay ng ating client. Na-miss ko rin talagang gumawa ng ganito eh. Ang tagal ko na kasi talaga napatigil eh. Eh ngayon lang ako bakante kaya ginawa ko na kaagad. Kasi sa mga susunod na araw siguradong busy ng inyong kuya. Inumpisahan ko na rin dito yung pangalan ng baby. So syempre siya yung may handaan. Charot. So yung bibinyagan, kailangan maganda yung letra ng kanyang pangalan. Dapat din mabasa ka agad at na-highlight ka agad. Para yung mga darating, alam ko sinong babatiin bago kumain. Charot lang ulit. Neo Elijah nga pala yung pangalan ng ginagawa natin. Isang napakagandang pangalan para sa napakagwapong bata. Shoutout nga pala sa iyo, Neo. Si Neo nga pala ay ating insan. Actually, insan siya ni NJ, yung baby natin na pogi. Siyempre, pag insan, libre na yan. Kaya medyo makapal yung mukha ko na makikikain na pasok niya. Si Neo ay isang napakagwapong bata at tatanggapin niya ang unang sakramento ng binyag na isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating buhay. Kung saan nalilinis ang ating kasalanang mana. Mag-uumpisa ang pagkilala niya sa ating Diyos Ama. At talaga naman nangaral pa nga ako eh. So ayan, kitang-kita nyo naman po, Neo. Ibig sabihin bago. Panganay nga pala siya at siya pa lang yung baby ng ating pinsan. Kaya talaga naman siguradong binyagan na ito ay pinaghandaan. Anyways, medyo nakulangan ako dun sa thickness ng bawat linya ng letra natin. So
So dinagdagan ko pa rin siya ng konting kapal para naman mas ma-highlight yung pangalan. Tapos kapag satisfied na ako, magbubudbud na ulit ako ng magic sarap. Dito inumpisahan ko na yung Elijah para malagyan ko na ng glitters. Tapos mapatuyo ko na, then lalagyan ko naman na siya ng shadow. Yun nga palang shadow natin, pwede ibahin natin ng kulay. Yung itim kasi nangahabol kapag tirig na tirig ang araw. At nung matapos ko yung paglaletra, ito na, nagbudbud na nga ako ng magic sarap na pang masarapan yan. Ibang technique naman yung ginawa ko dito. Pero combination pa rin siya ng silver and gold. Sa next video natin, tuturo ko yung shadowing kung paano. At kung nakaabot ka hanggang sa part na ito ng video, maraming salamat kaguhit. Please like, share, and follow para naman makapagbahagi ako sa iyo ng iba pang kaalaman pagdating po sa mga kaya nating gawin. See you sa next video, kaguhit!